dapat tayo kumakain ng salita ng... Ang pagkain natin, salita ng Diyos. Tama po ba? Ang kinakain natin, ano yun? Kapayapaan? Kaligtasan? Amen po ba? Karunungan? Tagumpay sa buhay natin? Guidance ng ating Panginoon? Amen po ba? Lahat nandun. Yung pinaka masarap na pagkain at alak. Ano yung alak? Yung laging masaya ka sa Panginoon. Nag-i-enjoy ka. You always celebrate with the Lord. Amen po ba? Ayun sabi ng Psalms chapter 20b, sabi niya, you prepare a table before me in the presence of mine enemy. You prepare a table before me in the presence of mine enemy. Hindi sinabi ng Panginoon, you prepare a table without your enemy. Hindi, in the presence of your enemy. Alam na po ba? Hindi, ibig sabihin, sa buhay natin, hindi inaalis yung ating mga kaaway. Hindi, ano yung kaaway natin? Hindi literal na may tao tayong kaaway. Katulad nito, pandemic, kaaway yan. Sakit, kaaway po yan. Stress, depression, kaaway po yan. Tama po mga kapatid? O, ano pa? Yung stress, yung katawan natin, kahinaan ng katawan natin, yung blindness, yung kamangmangan, kaaway po yan. Amen po mga kapatid, yung takot. O, kaaway po yan. Ang sabi ng Panginoon, I prepare a table before you in the presence of your enemy. Amen. Amen po ba? So, ibig sabihin, habang ikaw mayroong kaaway, habang nakaharap ka sa iyong kaaway, God prepare a table for you. Hindi mo siya lalabanan. God prepare a table for you. Ikaw yung pakakainin ng Panginoon. Habang kumakain ka, mga kapatid, you are resting. And when you are resting, God is destroying that enemy for you. Amen. Walang baka natin ating Panginoon. Kaya anong kinalaman yun? May enemy ako, bakit ako mag-iinom? Bakit ako kakain? Bakit ako magsasaya? Nagsasaya ka, hindi ka nagsasaya dahil may kaaway ka. Nagsasaya ka kasi kasama mo ang Panginoon kahit may kaaway ka. Amen. Amen. Alala nyo si Martha at saka si Mary? Busy si Martha. Ano ang ginawa ni Mary? Umupo. Amen. Umupo siya. Samantala, ang daming gagawin. Di ba? Busy siya. Sabi ni, nagalit ngayon si Martha, sabi niya, Panginoon, bakit hindi mo sabihan to si Mary? Ang dami namin gagawin dito. Bakit? Saan abala si Martha? Abala siya, mga kapatid, dahil bisita niya ang Panginoon eh. Maganda, di ba? Si Jesus Christ, bisita niya. So, kailangan paghandaan, pagsilbihan ng Panginoon. Ano pa? Kung ano kailangan na parang i-ready mo. Pero ang gusto pala ng Panginoon, mga kapatid, umupo ka, makinig ka sa Kanya. Amen. Sabi ng Panginoon kay Martha, Martha, tinawag sa pangalan, mga kapatid, Martha. Nag-aalala ka sa maraming bagay. Pero si Mary pinili ang mas mabuting bagay. Hallelujah! Mas mabuting bagay, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Kaysa busy ka sa kung anong paraan na ginagawa mo para malugod mo ang Panginoon. Amen. Ang gusto ng Panginoon, makuha yung puso mo. Yung atensyon mo nasa Panginoon. Nakapokus lang sa Kanya. Maintindihan mo ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Tayo, mga magulang tayo, di po ba? Ano ba importante sa atin bilang magulang? Yung lagi tayo binibigyan ng anak natin, sinusunod tayo ng mga anak natin? Yun ba? O yung iniintindi ng anak natin yung sinasabi natin? Oh, di ba? Ang mahalaga yung iniintindi nila. Kasi pag naintindihan nila yung sinasabi mo, mga kapatid, gagawin nila ang lahat ng bagay na nanaisin mo. Kasi yun yung sinabi mo eh. Amen. Amen. Pero kung ang ginagawa nila sa paraan nila na i-please ka, bigyan ka ng ganito, bigyan ka ng ganito, tuwan-tuwa ka kasi bigay ng anak mo, mga kapatid. Amen po ba? Pero kahit sa salita mo, ayaw ka namang pakinggan. Matutuwa ka doon? Wala ang puso mo sa kanila eh. I mean, wala ka sa puso nila. Kasi parang magulang din yan eh. Ang akala mo ba, bilang magulang ka, ang gusto ng anak mo, bigyan lang sila ng layaw, bigay mo to, bigay mo yun. At sasabihin mo, mahal mo sila. Wala ang puso mo sa kanila. Tama mo ba? Kasi ang gusto mo, bigay mo lang sa kanila eh. Pero wala kang panahon sa kanila. Hindi mo pinakikinggan kung anong gusto nila. Tama mo ba? Sabi na mo, Mami, gusto ko to. Hindi yan ang ayaw ko sa yan. Ito ang gusto ko, ito ang suot mo. Hindi, ito ang gusto ko, Mami, oh. Kaya lahat ng sinusuot niya, ang ganda-ganda ng suot niya, pero nakasimango. Bakit? Ay, yung pinasuot mo eh. Nakuha niyo po ba? Kumbaga sa pagkain, mga kapatid, ito kainin mo, ito masarap. Ayoko yung ito gusto ko eh. Hindi kain, ito gusto ko. Kung laging gusto natin, ang binibigyan ang gusto natin sa kanila. Tama po ba?
Pero ibig sabihin, yung anak mo hindi natuwa sa'yo. Kasi hindi ka naintindihan. Ang gusto kong puntahin dito, mga kapatid, sa Panginoon, ang nais ng Panginoon, yung maintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi dun sa ginagawa natin mabuti para sa Panginoon. Kasi kapag umupo ka, when you rest, mga kapatid, in His promises, you will know what you are going to do. Your hands, yung kamay mo, alam kung anong gagawin. Yung paa mo, alam kung saan pupunta. Amen. Amen. And you will receive the blessing. Blessing po yun. Si Martha, kung ano-anong ginagawa, busy dito, busy doon. Pero, narinig ba niya yung naririnig ni Mary? Hindi niya naririnig yun. Kaya naman salita ng Panginoon, biyaya yun eh. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Wala na sa kabisihan po natin mga kapatid na ako nagsimba ako, ganito, nagbigay ako sa Panginoon, ganito, ganito. Hindi, maintindihan mo yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Kahit ikaw naman magulang ka, dagdag ka ng dagdag dito, hindi ka pinakinggan. Sasabihin lang sa anak mo, Mami, Daddy, tumigil ka na. Ito ang sweldo ko, bigay ko na sa'yo. Oh, si Mami naman, tigil na. Pero sinasabi niya, anak, magsimba ka, linggo-linggo. Eh dahil nabigyan na ng sweldo ng anak, mga kapatid. Nakuha niyo po ba? Pero sinasabi mo, hindi niyo naintindihan. Nakuha niyo po. Amen. Lagay natin sa Panginoon. Makuha natin. Magkaroon talaga ng space ang Panginoon sa puso natin. Pag meron siyang space sa puso natin, pag nagsalita ang Panginoon, lagi kang makikinig. Lagi makikinig. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. So, yan ang pinakamasarap na pagkain inihanda ng Panginoon. Kaya sa verse 23, next, Luke chapter 20, balikan natin Luke, dito yan sa ba. So, tandaan natin yan ha, naghanda ang Panginoon, ano? 23, yan. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin. So, ibig sabihin, may space ba? Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumuntas ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sa King James, and the Lord said unto the servant, so the Lord is referring to the Father, amen? Go into the highways, sino nilutusan niya? The Holy Spirit, tama? Go into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Makinig tayo mga kapatid. Itong hedge na to, hedge, highways, ang tinutukoy niyan mga kapatid, yung mga panahon na ang Ebanghelyo ipinangaral. In the Old Testament, ang sabi doon mga kapatid, balikan natin yung sa verse 22. Ayan, 22. Bumalik ka, sabi niya, sinabi, pumunta ka agad sa mga lansangan, sa makipot na daan, at isama. Nakuha niyo po? Isama lang. So, hindi kailangan pilitin. Sama mo lang. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Yung panahon noon, sinasama lang ang tao. Amen? Sinasama. Pero sa panahon in the last days, hindi na lang sinasama ang tao. Pinipilit na. Nakuha niyo po? Sige, balikan natin yan. So, highways and hedges, referring to the... Pag sinabing literal na highway, mga kapatid, ang highway, kumukonek po yan sa mga great cities. From city to city, highway ang nagdudugtong sa kanila. Sa Amerika, ganyan. Pag in Australia, city to city, highway ang nagdudugtong sa kanila. So, referring to the great cities. Kaya alam niyo po, ang Ebanghelyo, ipinangangaral na hindi lang sa Jerusalem. Sa lahat ng bansa, maging dun sa mga bayan, bansa na mahirap, pumasok ang Ebanghelyo, pumasok na po. Russia, komunista, tama po ba? Pumasok na rin po ang salita ng Diyos. China, komunista pa rin, pumasok na rin po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Even in Middle East, may mga Muslims, may mga Arabs na tumanggap na rin po sa ating Panginoon. These are highways. Amen po ba? And hedges. Bakit hedges? Kasi sa China, komunistang bayan yan, hindi ka basta makakapasok dyan. Even Russia, hindi ka basta-basta makakapasok dyan. They are hedge. Pero sabi ng Panginoon, pumunta kayo dyan, pilitin nyo sila. Na hindi na po ba natin mga kapatid? Amen po? So, ibig sabihin,
in the last days, mga kapatid, makinig tayo kung ano ang ibinigay na assignment ng Panginoon sa Spirit. Ang huling assignment nila is to go to the highways and hedges. Ang salita ng Diyos laganap na po sa buong mundo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amerika, Australia, kung kahit sa TV mapapanood nyo, ang dami pong mga born again, ang dami pong mga Christian. Pero hindi ko siya sabing, ibig sabihin, ang tinutukoy ko dito lahat ng believers in Christ Jesus. Kahit anong grupo, tao, klaseng tao yan, basta na kay Kristo yan, tinanggap nila si Kristo, they will be raptured. At kasama sila ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen? So, naganap na po yan. Pero meron pang kailangan mong pilitin sa panahon ngayon. Kagaya po ng China, pero pumapasok na po yan. Russia, German, nandiyan na po yan. May mga missionaries na pumupunta na po sa kanila. Kaya itong tinatanggap po natin ngayon mga kapatid, hindi na po ito bago. Pero still, makikita natin, hindi lahat ng tao nakakapakinig pa rin at tumatanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? So, marami pa. Pero the last assignment is the highways and hedges. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Last yan. Now, makinig tayo. That is the physical. Bansa, bayan, na hedges. Amen po ba? Amen? Spiritually. Now, the hedges here is the pandemic. Kasi pag sinabing hedge in, nababakuran ka. Nakuha niyo po ba? Ang tao ngayon, binabakuran through pandemic. Doon ka sa bahay, walang lalabas. Quarantine ka, dito ka. Amen po? So in these last days, mga kapatid, kaya sabi doon, pinipilit. Amen po? Pilitin nyo sila. Anong gusto ng Panginoon? Kahit na nasa bahayan, mga kapatid, makita nyo, ano ang nangyari? Yung mga online gumana. Tama ba? Yung mga tao na hindi natin naabot, through online, naabot na po sila. So meaning to say, yung mga kaganapan ng hedges, kasi ito yung mga nasa tahanan. We are in hedges. We are hedged in. Kumbaga nababakuran tayo. We are constrained in space and time. Bakit time? Kasi anong nangyayari sa atin? Gusto natin gumalaw o time, no? Time. We're, kumbaga, very slow ang time eh. Gusto natin makalabas tayo pero no, wait, stop. Oh, gusto natin mawala na ang pandemic pero wait for the vaccine. Tama ba? Oh, ang tagal naman ng vaccine. Dumarating na ang vaccine pero still, stop. Wala lalabas. Oh, so yung time na parang nababagalan tayo, ba't ang bagal? May mga vaccine na, bakit hindi pa rin tayo pwedeng lumabas? Oh, amen po? Amen? That's time. Space. Yun, hindi tayo makatravel. Hindi tayo makapunta sa ibang bansa. Amen? Hindi ka pwede makapunta sa ibang bayan. May mga checkpoint yan. So, hindi tayo makagalaw. Amen po? Sabi ng Panginoon, go to the hedges. Go to the houses. Paano natin mapupuntahan yan? Through online. Through online, nangyayari po yan mga kapatid, na kahit sa mga bahay-bahay, nakakapakinig po sila. May mga tumatanggap sa ating Panginoon. Nakakapakinig po ng aral. So, ano nangyayari? Lalo pong nadadagdagan. Nasa malayo man silang lugar mga kapatid, pero nadadagdagan po ang naliligtas ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Glory to Jesus. Glory to God. So, what we have to do, sabi ko nga mga kapatid, sa atin, so, naiintindihan natin ito, there must be compelling. Ito na ang huli, kaya nga, ang larawan nito ay ang huling panahon itong alinhagan. Itong panahon na to. Nakikita nyo na pati yung in H na tayo, ito yung huling assignment H. Tama po ba? So, balikan natin yung Isaiah. Sa taas ba yan? Isaiah. Yung 7, verse 7. Okay. Di ba? Yeah. Tingnan nyo to ha. Pansinin nyo to ha. And in this mountain, Zion, shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things and feast of wines on the least of fat things, full of marrow of wines on the least well refined. And he will destroy in this mountain the force of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations. Sa Tagalog, hirap Tagalog, ano yun natin?
Nandiyan ba yung Tagalog? O, yung kanina, no? Sa verse 7, basahin natin. Sa bundok ding ito ay papawingin niya ang ulap ng kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Ulap ng kalungkutang naghahari. Sa Tagalog, no? Wala po yung salitang covering. Nakuha po ba natin? Sa English pala meron. So sa Tagalog, wala. Wala ito, hindi natin to. Yung ulap daw dito sa Tagalog, pero sa English, nandun yung covering. Amen? Amen po? And He will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations. Covering. So literally, mga kapatid, covering because of this pandemic, because of this darkness, we are, it is cast out to all the people. Ano yun, yung covering? Mayroon po tayong mask. Kasi yung covering doon, yung salitang Hebrew, in Hebrew is Lot. Yung panahon ni Lot, nung humiwalay si Lot kay Abraham, yung Lot doon is covering. So, hanggat hindi umaalis si si Lot, yung magkasama yan si Abraham at si Lot, hanggat hindi humiwalay si Lot kay Abraham, hindi nakita ni Abraham yung pangako ng Diyos. Alam po ba mga kapatid? So, ito yung covering. Hanggat hindi na aalis yung covering na yan mga kapatid, literally, hindi tayo nakakakilos. Spiritually, hanggat hindi na aalis ang covering na ito mga kapatid, hindi nakikita ng tao yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. O, amen po? Natitimla ng kanilang puso. Ang isip nila, puro pandemic, puro, yung way nila mga kapatid para malampasan yung pandemic ay hanapin to sa mundo. Hanapin yung sa mundo. Ano bang ginagawa ng mundo para ma-enjoy yung tao ano yun? Ma-encourage yung tao. Ha? Saan? Anong ginagawa? Yan, may mga nood ng Netflix, Korean novela. O, di ba? Amen? Nakay mo mga Netflix, Korean novela, o kung ano ng mga palabas yan mga kapatid. Amen? Pero hindi doon sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, ang ginagawa, tingnan nyo, dalawa ang nangyayari sa pandemic, tama ba? Yung pandemic is yung ilapit ka sa Panginoon, amen? Spend time with the Lord, or spend time with the world. Tama ba? Spend time with the world. To move you away from God, ilayo ka sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang inisip ko lagi yung magsaya, tapos hindi pa natatapos yung pandemic, sabi niya, pag nawala lang itong pandemic na to, magsiswimming kami. Wala nang pinaplano mga kapatid. Pero yung spend time in the Word, spend time in the Lord, wala po silang time. Sabi po ba? Na ang Panginoon, ginagamit po ito to turn this into good for us, na magkaroon tayo ng time para sa Panginoon. Hindi na sa Panginoon, magkaroon tayo ng time sa ating pamilya. Amen po ba? Amen. Amen? So sabi dito, tingnan nyo dito, and makinig tayo. Dito tayo tumingin, no? Yan. Ito yung verse 6, ito yung verse 7. Tingnan nyo. Sabi niya, sa verse 7, He will destroy this mountain, in this mountain, the faces of covering. Tatanggalin niya. Maganda, tama po ba? Ito yung pangako ng Panginoon. Ngayon, gusto kong tingnan nyo mga kapatid. Bago niya sinabi to, naaalisin niya, He will destroy the, what? The covering cast into the people. He will destroy. Ano muna ang sinabi niya? Nag-invite. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Nag-invite muna ang Panginoon. At naghanda muna ang Panginoon. Tama ba sa verse 6? Sa Tagalog, tingnan natin dito. Ayan o. Sa Tagalog kasi, hindi natin mabasa yung at end kasi. Ibig sabihin, karugtong. Kaya ang Panginoon naghanda sa verse 6, tama po ba? Kaya naghanda ang Panginoon sa verse 6 dahil may gagawin ng Panginoon. Ano ang gagawin ng Panginoon? Naghanda siya doon sa bundok na ito, sapagkat doon din sa bundok na yun, aalisin niya yung ulap. Aalisin niya yung covering. Oh, tama po ba? Saan siya naghanda? Di ba sa bundok ng Sion? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kumbaga, ang Diyos, hindi tayo pinalapit para pahirapan. Pinalalapit tayo ng Panginoon para magpahinga. Amen. Mag-rest, trust in the Lord, magtiwala sa Panginoon. Paano sinabi pang, stand still, see the salvation of the Lord. Tama mo ba? Kasi sabi niya, naghanda ako dito, kumain kayo, inihanda ko ito sa inyo,
Sa verse 7, sabi niya, at sisirain ko ang inyong yung covering sa inyong mga mukha. Amen po mga kapatid. Amen. Amen. Kaya nga tayo nandito mga kapatid, imbis na kung anong gawin natin, nag-aalala tayo, o kung ano pa man, anong ginagawa natin, we rest, we sit, we eat, we feed on the Lord Jesus Christ. Nag-feed tayo, kinakain natin yung salita ng ating Panginoon. Amen. Yung knowledge na binibigay sa atin po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. So, next verse. So, naintindihan natin yan mga kapatid. Ano? So, maliwanag mga kapatid dito. Makinig tayo. Sasyon. Ito, spiritual. Maunawa natin dito. Saan tatanggalin yung covering? Sasyon. It is a prophecy. Prophetic po ito mga kapatid. Na ang knowledge, technology will come from Israel. Technology, knowledge will come from Israel na magpapatigil sa pandemic. Naalala ko, noong isang linggo lang, narinig ko mga kapatid sa TV. Di ba dito sa Pilipinas, may dadating na Sputnik, yung vaccine, galing Russia. Narinig nyo ba yung vaccine galing sa Israel? Wala. Pero meron din silang ginawa. Nakuha niyo po. Tandaan niyo mga kapatid, yung gamot na galing sa Israel, yan ang pinakamabisa. Palakpakan natin natin Panginoon. Maraming nag-aalala sa vaccine, mga side effect. Talagang maraming side effect po mga kapatid. Nagtutulong ang buong mundo para gumawa ng vaccine. Tama po ba mga kapatid? Russia, German, Switzerland, yan, yung mga vaccine yan. Ewan kong ilang vaccine yan mga kapatid. No? Kaya nagulat ako, narinig ko, Israel may vaccine din na ginawa. Ito ang nangyayari. Na ang vaccine, hindi ko sinabi yung vaccine, pero yung technology. Lahat sila nagtutulungan. Even kung Pilipinas, gagawa na rin tayo ng vaccine. Tutulungan tayo ng ibang bansa, ibibigyan tayo ng ewan ko kung anong formula para makagawa din tayo ng vaccine para dito. Pero iba ang technology ng Israel. Alam niyo kung bakit? Kasi sila yung mayamang bansa. Nasa kanila ang lahat ng vitamina, lahat ng masustansya, pinakamasustansyang pagkain. Sabi niya, land flowing with milk and honey. Amen. Sa kanila. So, yan po ang mangyayari. Now, makinig tayo. Mangyayari, mag-end po ang pandemic because of this vaccine na manggagaling po sa Israel. Hindi literally na yung vaccine, pero yung technology, maaaring mai-distribute po yun sa iba para makagawa rin sila ng effective na vaccine at matitigil po ang pandemic. Because, why? Because ito ang hula ng Panginoon. In this mountain, tama mo ba mga kapatid? Alam niyo po, iba po yung gumagawa ka, ang backup mo, ang ating Panginoon. Iba yung gumagawa ka ng vaccine, ang backup mo, yung sarili mong talino, sarili mong galing, at ikaw ang sisikat. Dito mga kapatid, ang backup mo, ang Panginoon, ang nag-glorify ay ang Panginoon. Ito ang laging gusto ng Panginoon sa atin. Ano mang tagumpay sa buhay natin, kaya sabi, unahin mo ang Panginoon kasi gusto ng Diyos na siya ang mag-receive ng glory. Kung wala ang Diyos, wala kang magagawa. Kaya ang tao, pag gumawa ng vaccine, tao galing sa katalinuhan lang ng tao mga kapatid, laging may side effect o palpak. Pero pag ang Diyos ang nag-back up sa'yo, ibibigay sa'yo ang tamang solusyon, ang tamang formula para makagawa ka ng maayos na vaccine. Kaya kailangan mo sit, makinig ka sa sinasabi ng ating Panginoon para magtagumpay ka sa buhay mo. Amen po? Amen. So, purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, glory to God. So, unawain natin to, isa pa mga kapatid dyan. God's way for us is to rest. No? Ito yung kahalagahan na yung tiwala, yung rest tayo. No? Rest. Kasi yung threat, yung mga fears, ay kahit sa mga, tingnan nyo, kahit sa vaccine ngayon mga kapatid, ang tao nagkakaroon ng fear.
ayaw nila magpa-vaccine, tama po ba? So, kung may vaccine man sila, another, takot na naman dun sa side effect, iba-iba. So, ibig sabihin, still, fear pa rin ang bumabalot sa tao, yung takot pa rin. Tama po ba mga kapatid? Amen? So, dito, sa atin na mga, tayo na mga God's people, sa mga anak ng Diyos mga kapatid, inaalis sa atin yung fear. Ang sabi sa atin ng Panginoon, rest. Rest. No? Dine with me. Kumain tayo. Sabi sa Psalms chapter 23 verse 5, pakibasa. Verse 5. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo. Chapter 23 verse 5, ha? Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos. Ayan, ano po? Sabi ano yan? You prepared a table before me. So, ibig sabihin, kapag ang table inihanda sa'yo, ang gagawin mo dyan, mupo ka. Rest at kumain ka, tama po ba? In the presence of your enemy. Sa Hebrew, binigay ko na po ito mga kapatid, yung in the presence means against your enemy. So God is preparing a table against your enemy. Tama po ba mga kapatid? Now, yung table na yan, makinig tayo sa atin. Hindi ito parang table lang na, anong table yan? That is referring to our communion in the church, no? Amen po ba? Amen? The climax, the highlight of the church service is the communion. Kasi bakit? Ano yung meron sa communion? Naandoon po yung love language ng ating Panginoon. Sabi niya, do this in remembrance of me. Amen? Amen po? Do this in remembrance of me. It is a love language na ibig sabihin kapag ginagawa natin to, doon nararamdaman ng Panginoon ang pagmamahal natin sa Kanya. Nararamdaman niya yung pag-ibig sa Kanya. Nararamdaman niya. Wala na po ba? Bago siya umalis, sabi niya, do this in remembrance of me. Diba? Ganon kahalaga sa Panginoon. It's a love language. Yung communion, the bread and the wine. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen po? Amen? Oh. Kaya dito sabi niya, you prepare a table before in the presence of my enemy. Hindi natin namamalayan mga kapatid. Talagang kung ang sabi niya, by His stripes we are healed. No? When we take communion, and we do this in remembrance of Jesus Christ, not in remembrance of our sin, not in remembrance of our sickness, but in remembrance of our Lord Jesus Christ. What He has done at the cross. Yung ginawa ng Panginoon sa cross. He was crushed, He was wounded for our transgression. Lahat ng sakit, lahat ng sickness, disease was upon His body. The chastisement for peace, yung kalusugan, fell upon Him, that by His stripes we are healed. Yun ang laging dinideclare natin sa Panginoon. We are declaring it. We are receiving it. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga, every Sunday, ginagawa po natin yan. And not only Sunday, even in our houses. Maliwanag po? Amen? So, tingnan natin dito yung isa, ipaliwanag, yung sa wine, tingnan nyo dito. Pansin nyo doon sa Isaiah chapter 28. Sa taas yata. O, dito natin sa ibaba. Ibaba natin. Nasa sa 110. Ayan, ito. 110 verse 1. Basahin natin, no? Amen? Sabi ito, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand, until I make thy enemy thy footstool. Itagalog ba to? Di ba nung nagtagumpay ang Panginoon? Namatay siya, tama po ba? Nabuhay siyang maguli, umupo siya saan? Sa kanan ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? The Lord said to my Lord, sit thou at my right hand. Sino ang umupo sa kanan ng Diyos? Ang ating Panginoon sa Kristo. Makinig tayo, kasama po tayo. Tama po ba? Sit at my right hand. We are seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. Amen? At ano sabi ng Panginoon? Until I make thy enemy thy footstool.
While we are resting, mga kapatid, makinig tayo mga kapatid, while we are resting, the Lord is battling our enemies. The Lord is against our enemies. Kung ano man yung kinatatakutan mo, He is destroying your enemy in favor of you. Amen? Amen. So, balikan natin yung gusto kong ipakita sa inyo, Isaiah. Isaiah 25. Verse, sige ba? Ano sa baba na lang, sa English. Yung Amplified. Ito sa Amplified. Ito yung verse 6 mga kapatid. Verse 6 po ito. On this mountain Zion, the Lord of hosts will prepare a lavish banquet for all peoples to welcome His reign on earth. Oh, makinig. Amen po ba? Ibig sabihin, naghahanda ang Panginoon to welcome His reign on earth. Sa Amplified po ito. In-amplify po nila. Naghanda ang Panginoon sapagkat malapit nang bumalik ang ating pong Panginoon. Amen? A banquet of aged wines and choice pieces, flavored with marrow or refined aged wines. Pag sinabi wine, mga kapatid, kaya mayroon akong picture dito. Tingnan natin yung picture na yan. Yung picture dito. Yan. Wine and drink and sentiment explained. So, yung wine, may sa English yung wine list in list. Yung dregs. Na ibig sabihin, yung residue, yung parang latak, di po ba? Yan. Pag yung alak nyo, pag ininom ng gano'n, nakikita nyo yung latak, ibig sabihin doon mga kapatid, mas yung tumagal yung alak na yun, mas masarap, mas malakas, mas mabango, at mas mas maganda. Wala po ba mga kapatid? Yung wine, yun ang inihanda ng Panginoon sa atin. At alam niyo po ba ang wine, mga kapatid, it represents the Holy Spirit. Maliwanag po ba? Tayo po, balikan na natin yun. Yung grape kasi doon, anong kinalaman nito sa buhay natin mga kapatid? Tayo po ay although tayo po ay nasa laman, amen? Pero since ang akala natin, pag tinanggap natin si Jesus Christ, wala na tayo sa laman, pero ang laman na andoon pa rin. Ano na po ba? Pero yung Espiritu Santo, kapag kaya natin yung Espiritu Santo na sa atin, kasama ng ating laman, dahil po doon sa laman na yun, na naturuan ng Panginoon, natututo tayong mag-humble. Ibig sabihin, mga kapatid, yung grapes na yun sa wine, yung nai-enjoy natin yung pagiging humble sa Panginoon. The more we are enjoying our life with the Lord because of the flesh, na-appreciate natin yung katawan natin, yung buhay natin, na kahit tayo ganito, mga kapatid,